Sa napakalawak na karagatan ng Oriental Mindoro ay mayamang nakakubli at napabayaan. Isang isla na tila ba nasayang. Muli kong binalikan at pinasok ang mismong kaloob-looban ng nasabing isla na di umano'y pag-aari ni Willie Revillame. At samahan nyo din akong tuklasin ang isang bato na nanggaling sa pinakakaila-ilaliman ng karagatan na tila ba'y lumitaw milyon-milyong taon na ang nakakaraan at may kwento di umano na ito daw ay ang kaharian ng mga sirena at ang buong paligid ay pinamamahayan ng mga pating. So mga kamaster, confirm po na talagang hanggang ngayon hindi pala totaling business partner itong si Willie. Kanya pala talaga itong isla na ito. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. Ito na naman si Master G. Ngayon babalikan po natin yung nag-trending na video. Nandito po tayo sa Barangay Milagrosa. Shout out! Ngayon pupuntahan na natin yung isa sa nag-trending natin na video. Dahil meron doon na hindi natin naakyat yung natapos. Pero bukod dyan, meron pang isang pupuntahan tayo na sinasabi nila na na medyo delikado. Oo, tinawag din itong isla ng mga pating o Shark Island. Syempre tinagalog lang natin, 'di ba? So yung panahon ngayon medyo maambon at kabaliktaran naman hindi naman daw maalon ngayon kaya pupuntahan natin. At bukod dyan, yung sinasabi nila na pulong bato na kaya ko naman nasabing delikado ayon doon sa kwento na ikwento sa akin ng mama ni Ate Annalyn dito po sa Milagrosa. Shout out sa inyo dyan. May namatay. Oo, may namatay po doon kaya medyo delikado. Doon ko na po ikikwento sa inyo pag nandun na tayo para po mas extreme yung kwento. Syempre, ito po base po sa kwento dito, nangyari po talaga. Kaya medyo delikadong puntahan yun. Pero pupuntahan natin para po sa inyo. Kaya sana kung bago ka lang sa channel natin ay huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe para po ma-update ka sa lahat ng mga video natin. So ang gagamitin nating bangka yun. Yan. At kalmado naman ng kahit may low pressure ay pupuntahan natin yan. Sir, yung pupuntahan natin na pulong bato, pinaniniwalaan na pinamamahayan daw ng mga sirena. Oo. Shout out yung mga naniniwala sa sirena. Tsaka yung mga mukhang sirena, tsaka mukhang shokoy. Shout out po sa inyo. Hindi ko ito nilalahat, pero so ito guys, paalis na kami. Mga kuya yon, ilang minuto yung natin biyahe hanggang doon sa pulong bato? Lapit lang yan, dyan galing sa likod ng atlong yan, yung bato. Okay. Yung una nating madaanan. Sige po. Tapos, kung dito tayo ng target, Music licensing reimagined. Nasa gitna talaga siya ng dagat. Para mas pero pag isa to, isa kayo.
Lubos akong humanga sa sobrang ganda nito, na ito raw ay pambihira lamang o bihirang makita na lumilitaw at minsan daw o madalas ito ay nasa ilalim ng karagatan. Ito ay matatagpuan sa gitna sa pagitan ng Aslum Island at pinaniniwalaang ito ay ang mga kaharian ng mga sirena. Di umano, ito din daw ay napalilibutan ng mga sinasabing pating na putol ang buntot. Alam mo yung parang nanggaling siya sa ilalim ng dagat na parang nung unang-unang panahon pa na kumbaga natira lang. Ganda. Tapos yan, diba, ito yung tinatawag din nila dito sa part na to na yung isla ng mga pating. Yung may nakita ro na putol na Oh, dito. Alam ko dito yung surfing, may mga corals. So, ingat lang tayo sa yung mga corals. So, ito na guys. Ang ganda po. Ba't hindi ito, ng turismo? I-promote. So, ito yung mga master. Nandito na tayo. Yan. May mga kakaibang corals. Tapos meron pa dun sa kabila. Ayan. Sa ilalim. Napakalinaw. Tapos parang kakaiba yung rock formation niya. As in para siyang buhay na bato. Hindi lang siya yung tipong sa dagat lang na bato. Parang nanggaling talaga siya sa ilalim ng dagat, mga master. Grabe. So mga master, naiwan natin yung drone, pasensya na kayo. Pero mag-share na lang ako sa inyo ng mga ilang mga pictures dito. Pero yan, makikita niyo ang ganda-ganda na parang gusto lang kakaiba talaga. Parang lalo dito sa part na ito. Ito. So kung titignan mo siya, para siyang bahay na meron ditong pinakaitaas, tapos dito sa gilid. Yun nga yung paniniwala ng iba na naninirahan daw dito yung mga sirena. Oo. Kumbaga ito yung pinaka kanilang tambayan, yung sinasabi nila. At ako naman sa tingin ko, guys, matagal ng panahon, milyong taon na ang nakakaraan nang nabuo itong mga to. Nasa ilalim to, for sure nasa ilalim ito ng dagat na lumitaw na lang. Dahil nga sa tagal din ng panahon, kasi kakaiba yung mga dito eh. Ano yung buhangin puti, no? Puti din, no? Medyo puti. Iba yung mga corals. Sayang lang wala tayong drone, pero it's okay. At least napuntahan natin. Tapos mga master, itong tinatawag nila na pulong bato ay may kwento. Mga master, nandito po tayo ngayon sa Pulong Bato, dito po sa Oriental Mindoro. Binalikan po natin ang Mindoro para po pasyalan pa ang mga yaman na nakatago dito. Meron dito isang pating, ang kwento nga nila na ang tawag dito, interrupt ako dito sa alimasag. Nakakain ba yan? Ang ganyan? Kain mo din. Yung tinawag na karas-karas. Karas-karas. Malaman naman yan. Masarap yung sasabawan, no? So, itong din itong isla din ng mga pating dito sa labas. Dahil nga itong nasa labas na yan mga master ay may nakikita nga daw dyan na putol na buntot ng naglalangoy-langoy daw na pating. Sabi nila. Ito ang gara, para talaga siyang sa mga kababayan po natin dyan sa Negros, hindi makamove sa Negros. Dito po sa Occidental, Oriental Mindoro at saka Occidental ay kung gusto nyo pong pumunta rito, masilayan nyo po itong ganda na ito, ay maaaring magtungo po kayo sa Barangay Milagrosa. Oo, punta kayo. Tapos hanapin nyo lang po doon si Ate Annalyn.
Siya po yung magtuturo sa inyo papunta rito at mag-aarkila kayo ng mga bangka. Katulad nito, nag-arkila tayo ng bangka para marating nyo to. Napakaganda, worth it talaga mga master, na pang Instagram, kung saan saan. At sige, punta na tayo ngayon sa next target natin, yung Target Island. Ito yung tinatawag po nila na pulong bato. So para siyang talagang as in pulo talaga siya na nasa gitna po ng karagatan. Na meron yung nagsasabi yung ilan na nandito rin daw yung mismong sa paligid nito, tinatawag din na Shark Island, di ba? O isla ng mga pating. Pero wala naman napatunayan na may mga pating talaga dito. Ang ano lang natin is guys, makikita ninyo yan. Tapos dyan sa may park na yan, katulad nito, merong ganitong bangka na inanod daw doon sa bandaron. Oo. Yung sinasabi nila na part na delikado rito kasi nagkakaroon ng biglang alon dyan sa pinakagitna. And then dito sa dalawang nakaharang na bato na ito, syempre pag bumugso yung hangin pa ganun, pumapasok dito sa gitna yung pinakahangin. So normal na nagkakaroon ng ganung current na sinasabi nila. Ngayon, katulad nito, meron raw ganitong bangka na nakapark doon. Tapos, ang nangyayari, hinabol ng bangkero. Ngayon, hindi niya na maabutan. So, naghintay yung asawa niya rito at nakita na lang na tinatanga yung bangka. Sinundan nitong bangkero. So, ang nangyari, mga master, sa kasamaang palad, wala na po na matay po dito. Yung mismong bangkero na sinasabi nila. Dahil sa panghihinayang dun sa bangka na aanurin ng alon dun ay dito na po na dito na namatay. Nakakalungkot din yung mga magagandang rock formation dito na mataas. At dito sa kabilang panig na to, meron daw dyan lagoon. Sisilipin natin, puntahan natin saglit. Bato-bato, maganda niya, no? Kaya dito may mga kalat na sa inanod galing sa dagat. So nandito yung lagoon. Puntahan natin. Ayun, ay oo nga, meron nga. Ayun, may hagdan pa rin pala dito. Oo. Ay, ito na pala mismo yung pinanggalingan natin. Yung nakaraan, hindi pala ito yung nandun pala sa kabila yung lagoon. So dito tayo galing nung nakaraan mga master. Mula doon sa yung inakyat po natin na yun, oh. Yan yung ano na yan, mga hagdan papunta doon sa abandonadong mga bahay doon na nag-aaringan dati ni Villarevilla. Master, ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi na rin masyadong na i-renovate o naayos itong isla na ito dahil po sa lakas din ng alon. Iba po yung alon dito. Kita nyo ngayon kahit tag-araw may alon pa rin dito. Parang ganda ng buhangin eh, oh. Kasi kulay ng damit ko. Worth it pang Instagram eh. Naglalakihang bato dito. Pwede ka mag-picture dyan. Tapos dito tayo dumaong noong time na yun. Ay! Ayan. Diba?
Maganda sana itong isla, pero nasayang lang. Ngayon puntahan natin yung mga bahay na malapit doon. Kausapin natin yung nagbabantay. Alam ko papayag naman yun. Ang ganda rito guys. Ito mga master, milyon ang nagastos dito pero parang wala ding nangyari. Meron pala dito mga magagandang mga rock formation, no? Parang nakikita ko sa Palawan. Yan. Sayang ito yung hindi na tayo nakapagpalipat kasi nga wala yung drone natin. Pero papakita ko siya sa inyo yung una nating shots na nakuha na natin sa part po na ito. Ito yung lagoon. Kaya pala parang malagkit yung paa ko. Nakaapak ako ng ano ng kambing. Ito na nga. Oo nga guys, ang ganda. Nasa gitna siya ng isla itong pinakalagoon. Ba't hindi na naasikaso ito? Ano? Yung misturang disyerto na walang ano. Nasa ganda. Parang New Zealand, charot. Ayan, oh. May lagoon sa gitna, may bakawan. Malalim to guys. Hindi natin to basta-basta ano. So parang malambot yung lupa. Parang kumunoy. Charot. Pero mo mga master, nilalakad ko nga yung mag-isa ang buong isla na ito na inabandona na di umano pagmamay-ari ni Willie Revillame. Mga konkreto dito, naganda sira-sira na lang. Parang bago pa eh, oh. Yun nga, ayun nga sa ano, may mga kwentong kababalaghan na naririnig sila dito mismo sa pinaka-east na ito, sa abandonadong bahay na to, sa tuwing dumadaan doon yung mga bangker. Ewan ko lang ha, yun ang sinasabi nila. So ito, napuntahan na natin. At ito na, pupuntahan na po natin yung abandonadong bahay. Sa mga nabitin, papasukin na natin siya. Ito na mga master, ito po yung nag-million views sa atin, 1.5 yata 3 months ago or 2 months. Ilalagay ko na lang dyan yung link ng part 1. Pero ito, mapapansin nyo na parang sinunod ng mga damo dito. Nasaan may bawal? Ay! Ganda pa rin buhangin dito. Kaya lang wala ngayong nagbabantay. Nasaan kaya? Tapos isang araw sa problema dito mga master, kaya hindi na rin doon napagpatuloy. Dahil umano sa, di ba binagyo nga ito ng bagyong Ursula. So ngayon kaya hindi na siya napagpatuloy dahil nga raw doon sa pinaka kakulangan din sa mag-aasikaso. Tsaka parang hindi na pinaglaanan ng budget dahil nga parang useless. Tapos may makikita kayo dito mga bato dyan. So ito.
Ang ganda, masayang lang, no? Ikaw ba, kung mayaman ka, bibili mo to? Sa tingin mo, worth it pag ano ka ng pera? Pag investan? Sabi nga nila, meron para itong mga swimming pool sa taas. Check natin. Ano kasi guys. So, yan natin yung ating drone. Oops, tika lang, bawal umakyat. Kung gusto ko, charot. Saan tayo dadaan dyan? Dito. So try natin. Medyo delikado lang. Pag may nagbabantay, sayang, no? Ito yung unang tingnan natin. Ito pinaka CR ba yan? Kusina. Taas pa nito. Ang gara, ano? Ang pinagtayuan. Nasa ibabaw siya ng malaking bato. Taas guys. Ay, oo nga. Parang hindi na siya worth it ayusin. Kasi maraming aayusin, parang naging zero. Kalat. Pagpasok ko sa pinakataas ay parang hindi ko maintindihan ng aking naramdaman na nagtayuan din ang aking mga balahibo. As in, totally. Ayon sa kanilang kwento, sa pinakailalim ng bahay na yan, dyan sila madalas na nakakarinig o nakakakita rin ng mga naglalakad na nakaputi dito sa pinakaibabaw na ito. Ito sa harap eh. Nasaan yung nagbabantay? Po. May nagluluto. Ayan. Sayang, no? Huwag tayo magtagal guys. Baka magalit yung ano pag naabutan tayo. Nahirap na baka pagkamanan pa tayo magnanakaw. Balik na tayo. Nandito na rin tayo. Huwag na natin palampasin yung taas. Ang taas pala. Ang daming kwarto sa taas. Tapos pag nandito ka, napakaganda ng view. Bakit nasayang to ng ganito, ano? Tara na. Ayun ang karagatan. Baba na tayo guys. Sayang.
Nakakapanghinayang talaga. Talagang kalikasan. Ayon din sa kanilang mga sabi-sabi, pinamahayan din daw ito ng mga sinasabi nilang manggagalaw. Yung mga manggagalaw na yun ay sikat dito sa Mindoro na kahit ikaw ay nasa malayo, kaya ka nilang galawin o patumbahin. Ganun pa man ay lubos na mas nanaig sa akin ang panghihinayang sa islang ito na hindi talaga napakinabangan. Sa iyong palagay, ano kaya ang kahihinatnan nito? Sa pagpapatuloy at katapusan ng ating video ay hangad ko ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like o pag-share at maaari ka ding mag-comment ng mga iba pa nating pwedeng puntahan. Huwag mo ding kalimutang i-hit ang bell button para lahat po ng ating bagong video o luma ay ma-update kayo. So mga kamaster, confirm po na talagang hanggang ngayon hindi pala totaling business partner itong si Willie. Kanya pala talaga itong isla na ito na tinatawag na Target Island. Dahil kasama itong target no sir, no? O iba pa to? Ito, tama na to. Kasama to sa target tong buong ano na to. Oo mga master, kasi nga dati ang sabi nila Inchik daw ang may-ari at kapartner daw si Willie Rebilla. Hindi po totoo yon. Dahil na-confirm na nga natin dito na mismong si Willie Rebillame pa rin ang nagmamay-ari ngayon nito. At yun nga, sabi nga ni ate nagpunta raw dito nung nakaraan yung mama ni ate Annalyn, nagpunta raw dito yung si Willie Rebillame for 4 years ago or 4 months ago mga master. So talagang kanya nga ito. Siguro hindi na maasikaso sa Wawawi. Charot. Comment below mga master, sa tingin nyo bakit kaya ito hindi na naasikaso or hindi na napaglaan ng pansin ni Willie Rebilla? Kasi talagang sayang, ang dami pong nangihinayang. Sa aking paggala sa mga ganitong klaseng isla ay hindi talaga maiiwasan ng panghihinayang kahit sa inyong mga manonood na talagang marami pa dapat na tayo madiskubre, pero ang ating mga nadiskubre ay parang mistulang na sayang. Bumalik tayo dito sa sinasabi nilang aslom. Oo. Kaya lang sa kasamaang palad yung sandbar hindi na natin naabutan. Oo. Dumaan muna tayo dito. Yung naabutan na natin, dati mahaba ito hanggang dun. Oo. So papakita ko lang sa inyo saglit guys yung mga natira. Kasi dito medyo delikado ro pag dito ka medyo malakas ang... So silipin nyo na lang mga master yung ating drone shot dyan na nung nakaraan pa natin na ipakita sa inyo.